ng memories. Isang pribadong handaan po ang idinao sa tahanan ni Vice President Jejomar Binay. Matapos ang inaugurasyon ay sa bagong Vice Presidente, isang simpleng pasasalamat daw ito sa mga tumulong at sumuporta sa kanya. Narito ang report ni Jay Tarong. Maaga pa lamang ay handa na ang tahanan ng pamilya Binay para sa Thanksgiving party. Hindi gaya ng magarbong street party sa Quezon Memorial Circle, simple lang ang hapunang dinaluhan ng ilang malalapit na kaibigan at kamag-anak. Mga finger food na inihanda para sa inaasahang 200 bisita. Ang piging ay bilang pasasalamat raw sa nakamit na tagumpay ni Vice President Binay at ng mga tumulong para maluklok siya sa ikalawang pinakamataas na pwesto ng bansa. Bandang alas 8 ng gabi dumating dito sa Barangay San Antonio Village, Makati, sa tahanan ng mga Binay, si Vice President Binay mula sa Malacanang. Sa labas pa lamang, sinalubong na agad ito ng kanyang mga supporters at kaibigan. Pasado alas 10 naman ng gabi nang dumating ang katandem ni Binay nitong eleksyon na si dating Pangulong Joseph Estrada. Sabi ko, siya bilang halalang tao, siya ay may mandate para tulungan ang Pangulo. Kahit magkaibang partido, pero isa layunin niya magserbisyo sa taong bayan. Bukod kay Erap, present din ng ilang mga miyembro ng gabinete. Bagamat walang sayawan o kantahan, magkakaroon raw naman ng sapat na panahon si Vice President Binay na makapiling at pasalamatan ng husto ang mga taong di nakalimot, sumuporta at mga nagmamahal sa kanya. Pasasalamat. Ito basically mga kasama sa nung nakaraang halalan, mga kasamahan namin dito sa lungsod ng Makati, mga kamag-anak. Saka siyempre yung pamilya ko. Para sa unang balita, Jay Taruk reporting. Dinaluhan ng iba't ibang mga VIP ang makasaysayang panunumpa ni Presidente Noynoy Aquino sa Quirino Grandstand. Kabilang na riyan si Chief Justice Renato Corona at si El Shaddai leader Mike Velarde. Narito ang report ni JP Soriano. Raise your right hand and follow after me. Habang nanunumpa si President Noynoy Aquino, agaw pansin sa kanyang likuran si Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Magugunitang binatikos ni Aquino ang pagkakatalaga kay Corona bilang Chief Justice at diretsahang inayawan ang punong mahistrado na manumpa sa kanya sa inaugurasyon. Sa kabila ng isyong ito, formal pa rin inimbitahan ni Aquino sa okasyon si Corona. Pagkatapos ng oath-taking, tinanong ko si Chief Justice kung ano ang naramdaman niya na si Associate Justice Conchita Carpio Morales at hindi siya ang nagpanumpa sa bagong presidente ng ating republika. Wala naman diferensya yun. Importante yung siyang manumpa. Hindi naman kung sino yung nagpasumpa sa kanya. Pinagtabi naman ng okasyon ang mga dating presidente na sina Fidel Ramos at Joseph Estrada. Sang-ayon daw sila sa mga puntong inilabas sa inaugural address ni Pangulong Aquino, pati na si Estrada na siyang pinakamahigpit niyang katunggali nitong eleksyon. Let us rally behind him so that he can deliver all what he said. Lahat tayo mga mabubuting Pilipino ay hindi lang makinig at sumuporta. Tayo rin ay dapat gumawa. Present din sa makasaysayang okasyon ng mga kinatawa ng iba't ibang bansa, kabilang ng si Timor-Leste President Jose Ramos Horta, na kaibigan ng pamilya Aquino. Personal ding sumaksi sa inaugurasyon si El Shaddai Servant Leader Brother Mike Velarde, na kilalang malapit sa nakatunggali rin ni Aquino sa eleksyon na si Senador Manny Villar. Sa tingin ko ito, gagawin niya ito and he needs our support. And we will rally support for him. Kapansin-pansing wala sa inaugurasyon ng running mate ni Aquino na si Senador Mar Rojas. Pero bago ang inaugurasyon, dumaan siya sa bahay ni Pangulong Aquino sa Times Street. Para sa unang balita, JP Soriano reporting. Inaugurasyon ni President Noynoy Aquino at Vice President Jejomar Binay sa Quirino Grandstand, star-studded. Bukod po sa mga sikat na artista at mga awit, nabalot din ng musika ang panunumpa kahapon. Narito ang report ni Lars Santiago. Mismo ang international singing sensation na si Charis Pempenco ang umawit sa espesyal na areglo ng Lupang Hinirang ni Maestro Ryan Cayabyab. Todo bigay si Charis. Saan niya'y pinakamahirap daw na kantang kanyang inawit sa kanyang career.
Pinalakpakan din ang pagtatanghal ng madrigal singers ng mga awiting Sabihin Mo at Bayan Ko. Napaindak naman ng daan-daang libong sumaksi sa inaugurasyon sa pag-awit ng Apo Hiking Society ng Minamahal Kong Bayan. Ang Pilipinas, minamahal ko. Si Noy Noy, ang sagot sa kahirapan, sama-sama natin ituloy. Patok din sa mga nasa grandstand ang reggae number na pinangunahan ni na Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Espesyal daw ang kantang ito para kay Ogie dahil kinanta niya ito noong ikinakampanya si President Noynoy Aquino. Pero ang talagang inabangan